Okay, magandang hapon po mga kapatid. So sa hapong ito, ipagpapatuloy natin yung serye natin sa Colossus chapter 1. Bago yon, tayo muna po ay manalangin. Muli po aming Ama, kami lumalapit sa inyong banal na presensya sa hapong pong ito. Lubos po kaming nagpapasalamat kung paano kayo gumabay kaninang umagang pagsamba. Muli po kami humihiling sa inyo na samahan niyo po kami, patnubayan niyo po kami sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita sa hapong pong ito. Hayaan po ninyo na sa pamamagitan ng aming tatalakayin ngayong hapong ito, mas lalo po naming maunawaan ang kahalagahan ng aming pagkakilala sa inyo at pagbibigay ninyo ng pananampalataya sa amin. Tulungan niyo po kami na sa aming pagtalakay, mas lalo kaming maging aktibo sa pagpapatuloy, pagtsatsaga sa aming lakbayin ng pananampalataya. Ama, samahan niyo po kami sa hapong pong ito at magpala po kayo sa bawat isa sa paraan na kung saan patuloy niyong gabayan ng Santong Espiritu upang maunawaan ang inyong mga salita na laging tinatanggap na may pananampalataya. Marami pong salamat. Kayo ang maparangalan. Kayo po ang maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mga kapatid, ayon po doon sa Daily Bread, ito po ay patungkol sa perseverance o pagtsatsaga. Isang araw po, nagsimulang ipanalangin ni George Muller ang 5 sa kanyang mga kaibigan. Pagkaraan ng maraming buwan, isa sa kanila ang lumapit sa Panginoon, meaning nakakilala sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Pagkaraan ng 10 taon, 2 pa sa kanyang mga kaibigan ang napagbagong loob. Na-convert po. Inabot ng 25 years bago naligtas ang ika-4 na kaibigan. Si Muller po ay nagtiyaga sa pananalangin hanggang sa kanyang kamatayan para sa ika-5 kaibigan. At sa loob ng 52 years na yon ay hindi siya sumuko sa pag-asa na makilala ang ika-5 na kaibigan, si Kristo Jesus. Ang kanyang pananampalataya ay ginantimpalaan dahil sa panahong yon, pagkatapos ng libing ni Muller, ang huling isa ay naligtas. Siguro nagigits na ninyo kung ano ibig sabihin ng perseverance ni George Muller sa prayer. Ay doon ako namamangha, 52 years. Kung kayo merong kaibigan na o kapatid o pinapanalangin, bumilang na yata ng maring taon, parang niisip niyo, ang tigas na ng ulo Sino ba si George Muller? Si George Muller po, 1805 to 1898, ay isang Kristiyanong evangelist na ipinanganak sa parosyan at direktor ng Ashley Down Orphanage sa Bristol, England. So, kilalang-kilala po siya na inalagaan ng mahigit, ilang kaya? 10,000 ng mga ulila. Na sa kanyang buhay, inalagaan ang mahigit na 10,000 nga po na hindi humihingi ng mga donasyon o nabaon sa utang. Ano po ang kanyang ginagawa? Umaasa lamang sa panalangin upang matustusan ang mga pangailangan ng mga bata. Meaning, si George Muller
Muller po ay prayerful na tao. Ay hindi, nabasa rin ako na talagang tinulungan din po siya ni Spurgeon. Nag-persevere po siya sa prayer. Mga kapatid, ganito nating unawain ang salitang perseverance, pagtsatsaga. Isipin nyo si Muller, maraming buwan na pananalangin para sa niyang kaibigan bago nakakilala sa Panginoon. At yung isa, o yung dalawa, 10 years. Siguro, pag nakadalawang taon tayong prayer sa ating baka tayo siguro hindi ito kabilang sa elect. So, 10 years dalawa yung nakakilala sa kanyang kaibigan. At ang matindi po dito, hindi siya sumuko sa pananalangin hanggang siya'y mamatay. Alam ba ninyo, 52 years, doon pa sa libing ni Muller, matapos ang libing, doon pa naligtas yung ikalima. Imagine po, grabe po ang kanyang perseverance sa prayer. So, ang salitang perseverance ay angkop na gamitin o ginamit din po sa banal na kasulatan, lalo sa pagpapatuloy ng mga mananampalataya tungo sa kaluwalhatian. Dapat ito ay masalamin sa buhay. Kaya nga po, mga kapatid, ang perseverance of the saints, topic natin ngayon. Dinuktong natin yung the sufficiency of Jesus Christ, perseverance ng mga banal. Pagtsatsaga ng mga banal. Parang ganito. Kung sasalaminin ng akin, ako kaya may tsaga. So, titingnan natin yon, mga kapatid. So, dito po sa Colossus chapter 1, verse 23, gusto kong basahin, ulitin natin yung binasa ng ating kapatid. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito. Gusto kong tingnan sa English na salin, maganda po yung pagkasalin sa English. Naiwanan ko po kasi yung Bible kong English Standard Version. Sabi po dito, if you continue in the faith, established and firm, and be not moved away from the hope of the gospel which you have heard, which has been preached to every creature which is under heaven, of which I, Paul, I have been made a servant. So mga kapatid, ito po ay binibigyang kahulugan, kumbaga itong verse 23, nakatuon, nagulo itong aking sorry po. So yung Colossus chapter 1 verse 23, kung ikaw nga ay nananatili sa pananampalataya, ibig sabihin, maunawaan na hindi bilang isang kondisyon para sa kaligtasan, kundi bilang isang advice na magtiyaga. Mga kapatid, huwag nating iwawaglit o kalilimutan ng verse 23c, si Pablo po ay naging ministro nito ng ebanghelyo. Alam natin, si Pablo, sino ba si Pablo? Persecutor siya ng iglesia, di ba? Pinapahirapan niya ang mga mananampalataya. Pero dahil sa grace ng Diyos, siya po ay naging apostol ng ating Panginoong Jesucristo. So, pinapaunawa po ni Pablo na ang tunay na nakapagliligtas na pananampalataya ay nananatili at pinatutunayan sa pamamagitan ng pananatiling matatag sa ebanghelyo. Ang gusto kong sabihin mga kapatid, habang atin dinidiscuss ito, lagi natin sinasalamin yung ating pananampalataya. Para ma-evaluate natin. Pinapakita din dito ang pagtsatsaga bilang isang gawaing pagtutulungan ng mananampalataya na inaanyayahan ng Espiritu Santo. So itong verse 23, nakatuon po sa pangailangan ng pagtsatsaga bilang
katibayan o ebidensya ng tunay na pananampalatayang nagliligtas. Na binibigyan diin na habang ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ito po ay nagtataguyod tinataguyod ng Diyos sa pamagitan ng pagtitiyaga ng mga banal. So mga kapatid, ito yung ating unawain. Kung ikaw ay magpapatuloy sa pananampalataya na nakasali at matatag at hindi nalalayo sa pag-asa ng Ebanghelyo, ibig sabihin po, ito po ay binibigyang kahulugan na hindi bilang isang banta na ang mga tunay na mananampalataya ay maaaring mawala ang kanilang kaligtasan. So, ito po ay bilang isang pagsubok, test, kung ang kanilang pananampalataya ay tunay o tinatawag nating saving faith. Kasi napakaraming nagsasabing faith eh. Pero ang tanong, saving faith po ba yan? So nakaraan, natalakay natin ang kasapatan ni Kristo para sa pagkakasundo. Binigyan natin ng pansin ang pagkakasundo sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Pagkakasundo mula sa dati nating kalagayan at panghuli, yung goal ng reconciliation na tayo ay maiharap na walang dungis at kapintasan pagdating ng panahon. Kaya kailangan ang perseverance. Siguro pamilyar kayo sa tulip eh. Ay yung P, huling-huli, di ba? Perseverance yun. So, kaya ngayon, kailangan nating magtiyaga. Matatag na hindi nakikilos sa pag-asa hanggang sa final kung saan ang glorification, kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, pagtuunan natin yung pansin na doon sa kasapatan ni Kristo, yung perseverance of the saints. So, ang summary ng ating message ngayong hapon mga kapatid, sapat ang ating Panginoong Hesus ating pagtitiyaga sa ating pagpipersevere sa lakbay ng pananampalataya tungo sa kaganapan. Wala naman tayong minimiti sa kaganapan, yung glorification eh. Nasa kanina, di ba? Sa preaching, 3 klase na resurrection. Una, resurrection sa spiritual na kamatayan. Then second, dalawa lang. Nadagdagan ko pala. Dahil pinagsama kasi sa isang puntos, yung resurrection ng wicked and righteous. So mga kapatid, may dalawa tayong main point na pag-uusapan ngayong hapon. So, galaw-galaw tayo kasi critical itong hapong ito eh. Galaw-galaw tayo. So mga kapatid, perseverance of saving faith. Pagtitiyaga ng pananampalatayang nagliligtas o nakapagliligtas. Pangalawa, yung perseverance as evidence. Pagtitiyaga bilang ebidensya. So pag sinabing pagtitiyaga ng pananampalataya na nakapagliligtas, alam natin, yung tinatawag na precious faith or saving faith ay gift ng God. Gift po yan. Bahagi ng biyaya niya sa atin at ayon kay Peter, kung di nyo nakakalimutan, na-preach na natin yan, doon sa 2 Peter chapter 1. Yung tinanggap ng mga apostol, equal po sa ating faith. Anong sabi? Sa 2 Peter chapter 1 verse 1, si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin, sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Equal. Salamin ninyo ang buhay ng mga apostol, kung paano sila nag-persevere sa kanilang pananampalataya, sa kanilang buhay Kristiyano. Ang mahalagang pananampalataya or precious faith
ay nagpapahiwatig po mga kapatid na ang pananampalataya ng mga ordinaryong mananampalataya tulad natin ay pantay o equal at halaga sa pananampalataya ng mga apostol. Na binibigyang diin mga kapatid yung unity in the church. Kasi isang pananampalataya at sila rin po nagtuturo, even Paul. Manatili kayo sa pagkakaisa. Bakit? Kasi mayroong gift ang Diyos na iisang pananampalataya, equal sa kanila. So, ang pananampalataya na nakapagliligtas o saving faith, kadalasang inilalarawan, dinidescribe bilang mahalagang pananampalataya, precious faith. Batay nga po sa 2 Peter chapter 1 verse 1 na ang ibig sabihin bilang isang supernatural taos pusong pagtitiwala kay Hesus Kristo lamang para sa kaligtasan. Sa halip po na isang intelektual na pagsang-ayon sa mga katotohanan ng reliyon. So yun po, sa halip na intelektual. Kasi sa ngayon parang ang faith nila, intelektual lang eh. Hindi. Basta kilala ko si Kristo, basta meron akong pananampalataya. Mga kapatid, gusto kong idiin ito na ito po ay isang libreng regalo ng Diyos na ibinigay sa mga hinirang na sa panahon ng pagbabagong buhay na in-explain kaninang umaga, yung pagbuhay sa kamatayang espiritual, nung madinig ang voice ng Panginoon, kumbaga, yung na nakilala mula sa pangkaraniwang pananampalataya sa pamamagitan ng likas na karanasan at kakayahang gumawa ng mabubuting gawa. Naging, kumbaga, katanggap-tanggap na ngayon yung ating mabuting gawa. Kasi noon, ang iniisip natin mabuting gawa, parang ginagawa nating balido yung para sa kaligtasan. Pero yan ay alam natin bunga lang. So ngayon, kung papansinin natin yung verse 23a, yung ginamit na if or yung kung, hindi po iminumungkahi ni Pablo na ang ilang mananampalataya ay maaari nga pong hindi maaari magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin po, ang tinutukoy niya kung ano ang mga tunay na mananampalataya at ginagawa. Yun po yung gamit. Ang kanilang pagpapatuloy sa pananampalataya ay magiging patunay na sila ay na-reconcile, na tinalakay natin noong nakaraan, na pinapagkasundo sa Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo bilang kaaway. Yung salitang established o steadfast and firm, ang tunay na pananampalataya po mga kapatid ay nakasalalay sa matatag na pundasyon, solid foundation, at nagpapatibay sa mga mananampalataya sa group of believers na tinatawag nating church. Ang church ay group of believers which is body of Christ. Isang halimbawa yan, pag nagtatayo ng tayo magpapagawa ng pinag-usapan kaagad kung paano gagawin yung poste. Pero ang explanation ni Kuya Matt, aakapin lang yung dating poste. Palalakihin. Papatibayin. Kasi unang-unang hinuhukay, siguro marami naman dito nag-labor din ako, nag-construction din ako. Tagahukay ng mga lalagyan ng pundasyon. Talagang malalim kasi inuuna yung pundasyon. Ngayon, para makita natin, dahil naging mananampalataya tayo, binigyan tayo ng mahalagang pananampalataya o saving faith, maliwanag ito sa banal na kasulatan kung saan nakapundasyon. Parang ganito, paano natin sasaliminin yung ating pananampalataya? Ito ba ay faith lang ng maraming tao o saving faith? Saan nakapundasyon yung ating pananampalataya? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sapagkat walang sino mang nakapaglagay ng ibang pundasyon maliban na inilatag na si Jesucristo. Then Ephesians chapter 2 verse 20, at itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at mga propeta
na si Jesucristo mismo ang pangunahing batong panulok. Ganun po, makita natin. Kaya nga, lagi ko sinasabi, bakit nagpapatuloy ang iglesia dito sa mundo? Dahil nakapundasyon kanino? Kay Christ. Ito yung ating dapat na maunawaan. Ang pananampalataya natin ay hindi basta-basta lang pananampalataya. Laging sinasabi ng iba, basta ako'y may pananampalataya, ligtas na ako. Sapat na ito para ako ay maligtas. Hindi po. Bakit? May pananampalataya na nakatuon lamang na si Kristo ay provider, healer, protector, mabait, mapagmahal, mabuting kaibigan. Tama naman. Kasi karakter niya yun eh. Pero pag pinag-usapan ng saving faith, nakakonect ito, nakaugat ito sa kaligtasan. Nakukuha niyo, ibig ko sabihin. Subalit ang gusto ko nga umaunawa natin ang saving faith ay paraan o instrumento ng Diyos para sa ating salvation. Kaligtasan ng ating kaluluwa. Nakapundasyon kay Kristo. Iyon ang malaking pagkakaiba. So, itong saving faith o precious faith na mayroon tayo tulad o equal sa pananampalataya ng mga apostol. Ay tayo naman nagbabasa ng Biblia, mga istorya nila, di ba? Hanggang sa sila ay mamatay. Meron ba tumalikod? Ay pwede natin sabihin si Judas. Si Judas na naman kumbaga ginamit lang talaga. Pero talaga, masasabi natin, hindi naman talaga siya na-convert eh. So, equal sa faith ng mga apostol. Ito ako, habang tinitingnan ko ito, napaka-precious talaga ng faith natin. Nilinaw ito ni Peter. At ito ang sinasabi ni Pablo sa taga-Kolosas. Kung kayo'y nagpapatuloy nga, tinitingnan niya kung talagang tunay yung kanilang pananampalataya. Sila po ay nagpatuloy hanggang wakas at makakamit nila yung glorification habang hinihintay yung tinig ng Panginoon na bubuhayin muna yung lahat ng mga namatay, wicked and righteous. Preaching yan kaninang umaga. So ngayon, dumako tayo sa evaluation. Mag-evaluate tayo sa ating sarili. Ano ba talaga mayroon tayong pananampalataya? Saving faith o pananampalataya lamang na tulad ng karaniwang sinasambit ng ibang tao? Kasi tanungin niyo mga tao ngayon, kahit nga magsusugal eh, kahit nga mga lasing ko, tanungin mo, ikaw ba'y naniniwala kay Kristo? May pananampalataya? Oo naman, ko naman. Hindi nga lang ako nakakasambat, nakakalimot. Pero ang gusto nating maunawaan, yung gift ng God from the gospel of Christ, nung madinig natin. Kasi nilinaw ni Pablo dito, na inyong narinig. At yun ang context ng mga taga-Kolosas. Napabalita ang kanilang pananampalataya at pag-ibig sa mga banal mula nung madinig ang Ibanghelyo. Nagbunga ito, lumago sa buong sanlibutan yung kanilang pananampalataya. Bakit ang purpose? Para maging karapat-dapat sila sa Panginoon. Suriin natin ang tunay na kahulugan ng pananampalatayang nakapagliligtas o yung saving faith. So para maintindihan, napahapyawan kanina ni Pastor Bill kanina, oh wow. Yung ibig sabihin, yung element ng saving faith eh. Suriin natin, narito yung mga pangunahing elemento sa pangunahing nagliligtas na pananampalataya, saving faith. The nature of saving faith. Cut. Huwag nyo kakalimutan yung cut. Knowledge. Assent. Then, trust. So, yung pong knowledge, notisya. Understanding the gospel. Pagkaunawa sa Ebanghelyo. Gaano ba natin naunawa ng Ebanghelyo? May knowledge ba tayo? Ang mga tao ngayon, ang dami, lagi sabi, may faith ako.
Pero hindi nila naiintindihan lubos yung gospel. So, yung ikalawa, ascensus. Believing the gospel is true. Ang paniniwala, kumbiksyon, at agree ka sa ebanghelyo ay totoo. Nagsumasang-ayon ka. So, yun po yung ascent. Then trust. Fiducia. Tama ba yung pronunciation ko? So, personally relying on Christ and resting upon Him for justification. Personal na umaasa kay Kristo at nananalig sa Kanya para sa pagpapawalan sala, sa katuwiran ni Kristo na ibinilang sa atin, ibig sabihin yung imputed righteousness. So, dinidiin natin mga kapatid, kaya nga ang saving faith o precious faith, dahil ito isang regalo mula sa Diyos, hindi natin pinagsikapan na makuha ito. Ito po ay nagkakahalaga sa Diyos sa pagsasakripisyo ng kanyang anak. Buhay po ang inialay. Ito ay bihira at ito ay nagkaroon ng kaugnayan o nag-uugnay. Luluko itong aking Sorry po. Kaya nabura nga talaga din sa malikot yung yung tablet. So, nawala na tayo. Sorry po. Okay. Kumbaga, ito po ay nag-uugnay sa mga mananampalataya kay Kristo at sa kanyang mga pakinabang. So siguro, dapat nating, kumbaga, treasure natin ito, pagyamanin. O tustusan ang pananampalatayang nagliligtas katulad ng tinanggap ng mga apostol sa pamamagitan ng kaparaanan ng biyaya. Kung nare-recall nyo, 2 Peter chapter 1, mula verse 3 hanggang 4, binigay na sa atin lahat yung power na kumbaga, dahil kay Kristo. Ngayon, gusto kong basahin sa inyo yung 2 Peter chapter 1, verse 5. Basahin natin mabilis. Basahin natin verse 3. Pinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Ganyan niya pinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito'y makatakas kayo sa kabulukan na sa kadili sa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ito yung verse 5 ang gusto kong makita. At dahil dito, kasi naibigay na sa atin at dahil dito, yung part naman natin. Kaya sabi natin, i-treasure natin, pagyamanin, tustusan. Dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan at ng kabutihan ng kaalaman. 6, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pag-ibig, pagiging makadiyos. 7, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Bakit po? 8, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging walang saysay sa mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Kaya dapat i-treasure natin. Gift na yun sa atin ng Diyos Equal sa mga apostol. Ito rin mga apostol na ito, ang nag-i-encourage sa atin ngayon, complete na ang Bible, magpatuloy kayo. Maging matatag kayo. Lumago kayo sa biyaya ng Diyos. Grabe po. Kasi sila tumanggap din ng
pananampalatayang tinanggap din natin, equal. Pagparehas lang. Kaya ang nagliligtas na pananampalatay karaniwang dinadala po sa pamamagitan ng mga kaparaanan ng biyaya na kinabibilangan ng pangangaral ng Diyos. Pangangaral ng salita ng Diyos, panalangin at mga sakramento. Kaya yung knowledge as in trust, lalalim tayo dito. Makukuha nyo? Kung meron kang ganitong pananampalataya, mauuhaw ka sa salita ng Diyos. Punong-puno ka ng knowledge. Then mag-a-agree ka doon, magkakaroon ka ng conviction kasi inaral mo eh. Then pagtitiwalaan mo ito. O, di magpipersevere ka kahit anong hirap. Nakukuha nyo, ibig ko sabihin. Yun po yung faith na meron tayo. Kung talagang kinatagpo tayo ng biyaya ng Diyos. Ginamit ng banal na Espiritu ang salita upang ihayag ang halaga at kagandahan ni Kristo na ibinabalik ang puso sa Kanya. Ako, ikaw, tayong lahat, binayaran ng dugo ni Kristo. Tinalakay natin yan dito sa mga talata natin tiningnan. Ang punto, ang tunay na pananampalatayang nagliligtas na ito, mga kapatid, ay matibay ang pundasyon. Bakit nga po? Sapagkat si Kristo nga ang batong panulok. Solid foundation. Si Kristo na ating sinampalatayanan. Grabe po. Kaya unang challenge natin, mga kapatid, ganito natin unawain bilang mananampalataya ang tunay na kinatagpo ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Kristo na mayroon tayong pananampalatayang nagliligtas at patuloy itong nagbubunga, nagtsatsaga hanggang sa ganap na kaluwalhatian. Yun ang ating mithiin eh. Kung meron mang visitor dito, sa konteksto ng ating mga talata, i-recall ko kung hindi mo makilala si Kristo at wala sa iyo si Kristo, nananatili kang enemy ng Diyos. Pero si Kristo ay dumating na ang Diyos ay hindi nakikipagkasundo sa atin, kundi pinagkasundo tayo dahil lamang kay Kristo. At ang sabi ng Biblia, inaanyayahan tayong sumampalataya kay Kristo. Kung ikaw man ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya, hingin mo ang Kanyang awa, kahabagan, naiintindihan mo para dumating sa iyo yung kaloob na pananampalatayang magliligtas sa iyo. Yung pananampalatayang kasangkapan ng Diyos, paraan ng Diyos para magkaroon ka ng tunay na ugnayan kay Kristo. So, mga kapatid o kaibigan, kung nandito ka, wala pang pagkakilala, lumapit kay Kristo. Pangalawa po, perseverance as evidence. Pagtsatsaga bilang ebidensya. Yung talatang verse 23, bilang pagpapakita na iyong mga tunay na pagbagong loob ng banal na Espiritu na regenerate by the power of the Holy Spirit through the gospel ay magpapatuloy sa pananampalataya na ginagawa po ang pagtsatsaga bilang isang ebidensya. Evidence po ito eh. Hindi pwedeng walang ebidensya. Pag bibili nga tayo ng gamit, talagang sinusubukan natin eh. Matibay ba ito? At ngayon, namimili tayo ng Shopee o ng mga ino-orderan. Titingnan, mga ang tawag doon, o yung nga, tinitingnan natin. Aba, maraming bumili nito. Kasi iba yung may ebidensya. Hindi ito yung sinasabi nating mananampalataya pero wala namang ebidensya. Kahapon kausap ko yung kumpare ko, dahil kabanda ko yun nung kami charismatic. Although inaatinan niya,
Pero ang ganda ng view niya, pare, nung araw tayo, extreme tayo eh. Hindi pala niya sinabing extreme. Parang hindi ako palo doon sa sinner's prayer eh. Kami magkakasama nun eh. Tapos sabi ko, ibig mo sabihin pare, yung extreme tayo noon. Oo, extreme tayo. Kasi i-share mo lang yung gospel. Diyos na ang bahala. Hindi mo na kailangan ikukul mo siya o tumayo kayo, tumanggap kayo sa Panginoon, pasunod sa prayer. Pagkimilos ng Diyos. O ba, kumpare kong ito, kaunti na lang ito. Iimbitahan ko nga sa anniversary natin. Ganda ng usapan namin kahapon. Tapos siya napapansin doon sa church na natin na tatahi-tahimik lang. Natanong kung matagal na siyang manat. Sabi, matagal na. Kasi tingin ko sa'yo, napakalalim mo. Nanunuti sa buhay. So, tuloy natin. Yung katibayan, hindi condition. Yung if nga po dito, yung kung nagpapahiwatig na ang pagpapatuloy sa pananampalataya ay hindi maiiwasang kinakailangan yung evidence. Ebidensya ng pagiging tunay na nakipagkasundo na sa Diyos, pinagkasundo na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ebidensya yun. At alam natin yung goal na, nung tinalakay natin ito, ay may harap tayo na walang dungis. Kaya nga magpe-persevere tayo eh. Pero makakapag-persevere tayo dahil gift yan ng Diyos, aalagaan niya tayo. Paano tayo inaalagaan? Ang daming kaparaanan ng biyaya na minsan nanineglect natin. Aminin natin sa hindi. Yung kaparaanan ng biyaya, meditation, prayer, pagdalo sa mga pagtitipon, napapabayaan natin. So mga kapatid, kung alam mo na pinagkalooban ka ng precious faith o saving faith, equal sa mga apostol, tingnan mo mga apostol, mayroong pinatay na patiwarik. Hindi sila gumibap. Natapos nila yung kanilang takbuhin. Ito po ay isang kung ng ebidensya. Madalas na nauna ang bilang mula pa o kondisyon na magpatuloy ka na nagpapahiwatig na ang pagpapatuloy ay resulta ng tunay na kaligtasan. Tunay na nasave. Na ang pagtsatsaga na ito ay hindi isang meritorious work. Sa halip ito po ay hindi maiiwasang resulta ng biyaya ng Diyos. Ito yung yung identification na nabiyayaan ka eh. Mayroon kang ebidensya sa buhay. Yung minsan tatahimik ka lang pero ang lalim mo pala. Nakikita sa buhay. Hindi dito lang sa church kahit saan ka mapunta, nababasa. Sabi nga ng kumpare, alam mo pare, minsan makita lang sa buhay, parang nag-evangelize ka na eh. Pero kailangan pa rin namang ibahagi ang ebanghelyo. Sabi ko, iba na yung kumpare mo ito ah. Medyo lumalalim na. So, ang tunay na pananampalataya ay nananatili hanggang wakas. Nagpapakita na ang kaligtasan ay sinisiguro na natapos na gawain ni Kristo. It is finished. Yun ang sinampalatayanan mo eh. Kaya klaro po yun. Hindi ang pagsisikap natin. Ang pagsisikap natin, gaya na sinasabi ni Peter sa verse 10 ng 2 Peter chapter 1 verse 10. Tiyakin ninyo ang pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sa paanong paraan? Yung ebidensya. Nagpapatuloy ka sa kaparaanan ng biyaya ng Diyos. So, ang pagtsatsaga ng isang mananampalataya hanggang sa dulo ay isang ebidensya ng pananampalatayang nagliligtas, saving faith. Dapat nating maunawa ng ebanghelyo ng biyaya. Para po kay Spurgeon, ganito po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang pananatiling kapangyarihan ay ang tanda ng isang tunay na Kristiyano. Kilalang-kilala niyang sinabi na ang biyaya na hindi nagpapatyaga sa isang tao ay hindi biyaya ng Diyos.
Ang dami mga Kristiyano ngayon talaga nagpupusige, nagsisikap. Labas yung grace ng Diyos, labas yung gawa ni Kristo. Kundi ang nangyayari, huwag na nating i-mention kung anong pananampalataya nila. Pag huminto ka, mawawala ang kaligtasan mo. Hindi po. Hindi tayo hihinto, madadapa ka, ibabangon ka ng Diyos. Pwedeng manlamig ka, manghina ka, minsan tatamarin ka, pero magugulat ka na lang sa isang sandali na panahon ng paghinto mo, marirealize mo, babalik ka, magpapatuloy ka sa Panginoon. Bakit? Hindi pwedeng ang tumawag sa iyo, babawiin niya. Hindi. Kung totoo kang tinawag ng Diyos. Dito sa sinabi ni Spurgeon, parang sinabi ni Spurgeon, ang hindi nananatili o hindi nagtsatsaga sa pananampalataya ay hindi nabiyayaan ng pananampalatayang nagliligtas. So, kaya ang isang mananampalataya na matyaga, nagpapatuloy, hindi sumusuko, kahit anong pinagdadaanan sa buhay, matinding suffering sa buhay, magpapatuloy ito at o ebidensya na siya ay nabiyaya ng Diyos ng pananampalatayang nagtsatsaga kahit anumang dumating sa buhay. Nagkaroon siya ng genuine conversion. Yun ang sabi ng aking kumpare kahapon. Pag binuksan ka ng Diyos, sabi ko, wow, nakikinig ako sa kanya, pag binuksan ka ng Diyos, talagang, yun sinabi sa kanina sa preaching, pag binuhay ka sa espiritual, mananabik ka talaga sa salita ng Diyos. Tunay na born again, nabiyayaan ng pananampalatayang nakapagliligtas. Babala po, ang babala ay nagsisilbing pagsubok sa pagiging tunay. Ang mga tumalikod na nagpapakitang hindi tunay na tinanggap ang Ebanghelyo. Yung mga talagang, kasi may sinabi si John sa 1 John chapter 4, kung di ako nagkakamali, kung sila'y nanatili sa atin, kasama natin sila. Pero dahil sila'y lumabas, hindi talaga natin sila kasama. Pero nakasama nila sa fellowship. Pero hindi nagpatuloy, dineclare ni John, hindi natin sila kasama. So, ang talata natin ay nagsisilbing kumbaga, katiyakan ng seguridad para sa mga mananampalataya at isang babala na maiwasan ang pag-anod. Yung tinatawag na yung agos ng tubig, palayo sa pangunahing mensahe ng Ebanghelyo. Yung nadadala ka na humihimok sa atin, itong ating talata, na maging matatag tayo. Firm. Matatag ka kasi yung pundasyon mo ay si Kristo. Kumbaga, sabi nga kanina sa preaching, yung mga nangyayari sa ibang bansa, hindi ka dapat matakot. Matatakot ka kung tatamaan ka talaga ng madaplisan ka sa tenga ng bala ng kakabahan ka. Pero ang ibig sabihin nga, huwag kang matakot dahil secure ang iyong buhay kay Kristo. So, mga kapatid, ang pagtsatsaga at katatagan sa pananampalataya nakatuon sa pagiging batay sa Ebanghelyo. Huwag po nating ihiwalay yon. Nakaangkla tayo sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos, pag-iwas sa mga maling pananampalataya na nagpapalayo sa pag-asa doon sa pangako ng Diyos sa ating kaligtasan. So mga kapatid, kaya nga dapat nating lubos na maunawaan na ang ebidensya ng pagiging nakipagkasundo sa Diyos, verse 22, ay matatagpuan sa isang buhay na nagpapatuloy sa pananampalataya. Ito nga pong verse 23. Mga kapatid, suriin natin ang ating pananampalataya. Inuulit ko, evaluate natin yung ating pananampalatayang pinapahayag na mayroon tayo ngayon. Hindi naman kailangan nating isa-isahin na kayo nakakaalam sa sarili ninyo
yung status ng inyong pananampalataya. Nagpipersevere ba tayo bilang mananampalataya? Sapat po si Kristo. Isusustain niya yung pagpipersevere natin. Kaya nga, challenge ko yung mga visitor, patuloy na nag-aanyaya ang Panginoon. The way na nakikinig ka, ang Diyos ay nag-aanyaya kay Kristo na siya ay paniwalaan mo, magsisi sa kasalanan. Hingin mo ang kanyang awa, kahabagan ka, na mapabilang ka sa isa sa pinagkasundo ka sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Para tamuin mo yung pananampalatayang gift ng Diyos, precious faith, na magpipersevere ka hanggang wakas. Kilalanin mo lamang si Kristo. So mga kapatid, sa ating pagtatapos, yung punto muna, ang pananampalataya na kapag liligtas ay nagtsatsaga, nagpapatuloy hanggang wakas, ay ebidensya ng nabiyayaan ng Diyos ng kaligtasan. Ang mga tunay na mananampalataya, mga kapatid, ay narigaluhan ng biyaya ng Diyos ng pananampalatayang nagliligtas, mahalagang pananampalataya na resulta nito bilang ebidensya ay ang pagtsatsaga, matatag, hindi nakikilos, at nananatiling nakatuon sa mensahe ng Ebanghelyo. So mga kapatid, kaya nga i-evaluate natin yung ating pananampalataya bilang mananampalataya. Mayroon ba talaga tayong knowledge? Cut. Huwag niyong iwalay yung cut. Knowledge, assent, trust. Kapatid, may cut ka ba? Pastor, ano ba cut? Huwag naman ganun. Magpalakasan na lang kayo. So, pinaiksi lang natin. Iyon ang element ng faith. So, sabi ni John Bunyan sa ating pagtatapos, ayon kay Bunyan, na ang tunay na mananampalataya na binigyan ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos ay talagang magpapatuloy at mapapangalagaan hanggang wakas na mahigpit na humahawak sa Ebanghelyo ni Kristo bilang kanilang tanging pag-asa. Pagpalain po tayo ng Diyos, sa Kanya ang kaluwalhatian at karangalan. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa hapong ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa patuloy na pagpapaunawa. Maaring nadidinig na namin ang mga ganitong mensahe, pero alam po namin, ikaw ay nagpapaalala at nagtuturo sa mga hindi pa lubusang naiintindihan ang pananampalatayang nakapagliligtas, na mayroon nito ay nagpipersevere, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, kundi hanggang sa kayo ay bumalik. Dahil kayo ang nag-umpisa ng aming pananampalataya at kayo rin ang magtatapos nito dahil sapat po kayo sa lahat ng bagay, higit sa lahat sa aming lakbayin ng pananampalataya. Purihin po kayo, pasalamatan po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.